Good day everyone, this is Mardio once again and welcome to my channel. On April 5, 1947, Gloria Macapagal Arroyo y Macaraig, 14th President of the Philippines, was born as Maria Gloria Macaraig Macapagal in Lubao, Pampanga, to politician Diosdado Macapagal and his wife Evangelina Macaraig Macapagal. She is a polyglot fluent in English, Tagalog, Spanish, French, and several other Filipino languages such as Kapampangan, Ilocano, Hiligaynon, Panganense, Bicolano, and Cebuano. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong 1961, noong si Arroyo ay 14 na taong gulang pa lamang, ang kanyang ama ay nahalal na Pangulo. Lumipat siya kasama ang kanyang pamilya sa Palasyo ng Malacanang sa Maynila. Nag-aral siya sa Assumption Convent para sa kanyang edukasyon sa elementarya at mataas na paaralan. Nagtapos ng valedictorian noong 1964. Nag-aral si Arroyo ng 2 taon sa Wall School of Foreign Service ng Georgetown University sa Washington, D.C., kung saan naging kaklase niya ang magiging Pangulo ng Estados Unidos na si Bill Clinton. Nakuha niya ang kanyang Bachelor's of Arts degree sa Economics mula sa Assumption College San Lorenzo na nagtapos ng magna cum laude noong 1968. Nagtapos siya ng master's degree sa economics sa Ateneo de Manila University noong 1978 at PhD sa economics mula sa Universidad ng Pilipinas Diliman noong 1985. Mula 1977 hanggang 1987, humawak siya ng mga posisyon sa pagtuturo sa ilang mga paaralan, lalo na ang Universidad ng Pilipinas at ang Ateneo de Manila University. Naging chairperson siya ng Economics Department sa Assumption College. Ang kanyang halili, si Pangulong Benigno Aquino III, ay isa sa kanyang mga estudyante sa economics sa Ateneo de Manila. Noong 1987, inimbitahan siya ni Pangulong Corazon Aquino na sumapi sa gobyerno bilang Assistant Secretary ng Department of Trade and Industry. Na-promote siya bilang Undersecretary makalipas ang 2 taon. Sa kanyang kasabay na posisyon bilang Executive Director ng Garments and Textile Export Board, pinangasiwaan ni Arroyo ang mabilis na paglago ng industriya ng garment noong huling bahagi ng dekada 1980. Pumasok siya sa gobyerno noong 1987. Nagsilbing Assistant Secretary at Undersecretary ng Department of Trade and Industry sa imbitasyon ni Pangulong Corazon Aquino, ina ni Benigno Aquino III. Matapos maglingkod bilang senador mula 1992 hanggang 1998, nahalal siya sa pagka-vice presidente sa ilalim ni Pangulong Joseph Estrada, despite running on a rival ticket. Matapos akusahan ng katiwalian si Estrada, nagbitiw siya sa kanyang posisyon sa kabinete bilang Secretary of Social Welfare and Development at sumama sa lumalalang oposisyon laban sa Pangulo na nahaharap sa impeachment. Hindi nagtagal ay pinilit si Estrada na umalis sa pwesto ng ikalawang revolusyon sa EDSA noong 2001. At si Arroyo ay nanumpa sa pagkapangulo ni Chief Justice Hilario Davide Jr. noong January 20 ng taong yon. Noong 2003, naganap ang Ukod Mutiny matapos makita ang mga patandaan ng deklarasyon ng batas militar sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Nahalal siya sa isang buong 6 na taong termino sa kontrobersyal na halalan sa pampanguluhan noong 2004 at nanumpa noong June 30, 2004. Following her presidency, she was elected to the House of Representatives by her home district, making her the second president of the Philippines after Jose P. Laurel to pursue lower office after their presidency. Noong November 18, 2011, inaresto si Arroyo kasunod ng pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa kanya para sa isang di umano'y pandaraya sa electoral na nadismiss ng maglaon dahil sa kawalan ng ebidensya. Siya ay dinala sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City sa ilalim ng mga singil ng electoral sabotage, ngunit nakalaya sa piyansa noong July 2012. Siya ay muling naaresto noong October 2012 sa mga kaso ng maling paggamit ng $8.8 million sa state lottery funds. She was placed under hospital arrest allegedly due to life-threatening health conditions certified by her doctors. Noong July 19, 2016, pinawalang sala siya ng Korte Suprema sa butong 11 versus 4 sa ilalim ng administrasyon ng kanyang kaalyado na si Rodrigo Duterte. Gayon din, idiniklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang whole departure order ng DOJ. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang mga abogado na hindi na kailangan ni Arroyo ang kanyang mga medical paraphernalia na pinalaya siya sa ospital. Siya ay naging miyembro ng Philippine Academy of the Spanish Language matapos niyang ipahayag ang kanyang suporta na ibalik ang Espanyol bilang isang opisyal na wika ng Pilipinas sa panahon ng kanyang 9 na taong pagkapangulo. Noong July 23, 2018, she was elected Speaker of the Philippine House of Representatives under the Duterte administration, controversially replacing Pantaleon Alvarez. Pinangunahan niya ang iba't ibang kontrobersyal na panukalang batas, including a bill aimed at lowering the age of criminal responsibility to 12 years old. Noong 1968, ikinasal si Gloria sa abogado at negosyanteng si Jose Miguel Arroyo of Binalbaga, Negros Occidental, whom she had met while still a teenager. They have 3 children, Juan Miguel, born 1969, Evangelina Lourdes, born 1971, and Diosdado Ignacio Jose Maria, born in 1974. Thank you very much for watching. And according to Torquato Tasso, true love cannot be found where it does not exist, nor can be denied where it does.